merong reason kung bakit you don't feel good enough because your person is cheating on you. At least dito sa spread na to, guys. Pero itong person mo, guys, yung pagsisinungaling niya sa'yo, yung pag-cheat niya is not because of a specific person na kabet or third party. Pero parang itong person mo, gusto niya na maging malaya. Pwedeng nasasakal din itong person na to, guys, dahil sa kahahabol mo sa kanya or kada drama mo, just in case na palagi kayo nagdadrama sa kanya, ganyan. You don't feel good enough. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is anong nararamdaman niya sa'yo. Feelings reading, mga kapixie. Sa reading na to, titingnan natin kung ano nararamdaman sa inyo ng inyong person. General reading lang, guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, guys. Pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kapixie. If hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, guys. Baka nandun yung energy nyo, mga kapixie. So, unahin natin tong deck na to, guys. Tingnan natin yung energy surrounding your relationship, mga kapixie. So, meron tayong not enough. Meron tayo ditong the chaser. And meron din tayo ditong, guys, na Cupid's arrow, mga kapixie. So, for some of you guys, no, mukhang malakas yung tama dito sa person. Again, guys, pwedeng ikaw ito, pwedeng yung other person yung mga kapixie or yung person nyo. Pero meron dito na, kumbaga parang tinamaan kayo ni Cupido. Let's say, for example, kayo ito, guys. Parang one is chasing, you're always chasing your person. You don't feel good enough. Meron kayong insecurities, mga kapixie. And sobrang, kumbaga parang sobrang mahal na mahal nyo itong person na to. Kaya gagawin nyo ang lahat para hindi sila mawala sa inyo. There's a fear of abandonment dito, guys. Kaya, kumaga parang takot kayo na iwan nila kayo, mga kapixie, and you're always chasing them. Kumbaga naghahabol, guys. And, ito, guys, itong feeling ng not good enough, ito yung mababang self-concept, mababa yung self-esteem, mga kapixie. And parang, doon nagkakaroon ng fear, no? Kasi, you don't feel good enough. In short, maraming insecurities, mga kapixie, no? So, let's say, for example, ikaw ito. Kumbaga, parang habol ka ng habol dun sa person mo kasi natatakot ka na iwanan ka niya kapag ka hindi siya nagte-text. Kung ano-anong naiisip mo kasi nga hindi ka secure, no? So, wala kang masyadong self-confidence. Pwedeng you have a lot of fears. You have a lot of frustration dun sa person mo kapag hindi siya nagte-text or nagre-reply sa'yo, kung ano-ano yung iniisip mo. And ganun yung usual na pattern of thoughts if you don't feel good enough kapag mababa yung self-confidence nyo or self-concept nyo sa sarili nyo. Palagi yung iniisip na ba't kaya hindi siya nagre-reply? Ano naman kaya ginagawa niya? Tapos doon na papasok yung aaway-awayin nyo na sila, tapos aawayin nyo, tapos magpapabebe kayo para suyuin nila kayo, amuin nila kayo. But that's not the case kapag kasi hindi ka pwedeng mag-expect ng good result kapag pangit yung ginagawa mo. Okay? Imaginein mo, aawayin mo sila, tapos tingin mo ba susuyuin nila kayo because inaway nyo sila. Ang reaction nun, syempre, violent reaction. 'Di ba? Kayo kaya awayin. Try nyo lang, guys, 'di ba? Pag inaway kayo, wala naman kayong kasalanan. Matutuwa ba kayo? Syempre sila ganun, hindi din, 'di ba? And you are coming from a place of lack, no? Lack of confidence, lack of love for yourself, lack of value for yourself. Kasi kung maganda yung pakiramdam mo sa sarili mo, you feel good enough, you feel complete, meron ka mang SP or wala, hindi mo sila masyadong iisipin, hindi ka masyadong mapapraning kapag hindi sila nagre-reply sa'yo, hindi ka maghahabol, in short.
kapiksi. So, that's why very important yung self-love or self-concept mga kapiksi when it comes to your perception of yourself. Kahit in a relationship ka pa or hindi ka in a relationship, importante yung self-concept mga kapiksi. Kaya, meron akong dedicated na self-love subliminal dito sa ating channel. Pampaboost yun, guys. Pampaganda ng self-concept. And it works like a magic. As in, so, pakinggan yun, guys. Para makatulong sa inyo. Especially if nakaka-resonate kayo dito na parang feeling nyo insecure kayo, feeling nyo palagi kayo naghahabol. Ganyan-ganyan. Alright? Okay. So, tingnan natin yung feelings ng person nyo, guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo, guys. Magpayaman ngayon 2024, no? Mag-avail na kayo ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi dahil ngayong April, meron tayong 200 pesos na discount, guys, sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction if meron kayo, guys, na specific na gusto nyong i-manifest. Pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Sagittarius, guys, kaya na-represent ng Queen of Wands. Ito yung ating feelings energy. So, your person, guys, merong reason kung bakit you don't feel good enough because your person is cheating on you. At least dito sa spread na to, guys. Pero itong person mo, guys, yung pagsisinungaling niya sa'yo, yung pag-cheat niya is not because of a specific person na kabet or third party. Pero parang itong person mo, gusto niya na maging malaya. Pwedeng nasasakal din itong person na to, guys, dahil sa kahahabol mo sa kanya or kada drama mo, just in case na palagi kayo nagdadrama sa kanya, ganyan. You don't feel good enough. Na yung person mo na parang nasasakal siya sa ganun na kadramahan. And gusto ng person mo na makawala dun sa relationship, mga kapiksi. Hindi dahil sa hindi ka mahal ng person mo, pero gusto niya magkaroon ng freedom. Itong person mo, guys, meron siyang, this person cares for you, no? Pwedeng mahal ka nitong person mo, guys, deep inside. Kumbaga, meron pa ring emotion, mga kapiksi. And sinubukan, nakikita ko rin dito yung effort, no? Kumbaga, parang nag-effort din yung person mo dun sa relationship nyo. Let's say, for example, yung mga ayaw mo, pinipigilan niyang gawin, ganyan. And parang sinusubukan niya na sundin lahat ng demands mo. Pero, parang hindi pa rin enough para sa'yo yung ginagawa niya. And yun yung, kasi nga, di ba, not good enough, always chasing, kasi takot kayo mawala itong person mo. Pero the more na ginagawa niyo yun, guys, the more na umaayaw sa inyo yung person nyo. If you don't feel good enough about yourself, guys, mararamdaman din yan ng person mo na you're not good enough. Okay? And yun yung magiging dahilan para maghanap sila ng iba or parang if you don't value yourself, mga kapiksi, don't expect other people to value you. Okay? Kasi nakikita natin na ganun yung nangyayari sa, at least dito sa spread na to, mga kapiksi. Ayan o. Itong person mo, sumasakit yung ulo niya.
masakit yung ulo niya, and marami siyang disappointments, mga kapiksi. Pwedeng nadidisappoint din siya sa sarili niya, guys. Nadidisappoint siya dun sa nangyari sa relationship nyo. Nadidisappoint din siya sa'yo. So, pwedeng i-block kayo nitong person na to kung hindi pa kayo binablock nitong person nyo. Pero parang naglalagay na siya ng limitasyon or wall. If nakaka-resonate kayo, guys, comment down below. Pero kung marami ng negative na circumstances sa relationship nyo, nagsasawa na itong person nyo, guys. And hindi siya makakatulong, no? So, kailangan nyo mag-pause. The more na, guys, the more na habulin nyo itong person na nyo, pero hindi kayo nagbabago. The more na nagpapaawa, the more na you get what I mean, mga kapiksi, no? Ikaw ba, gugustuhin mo ba yung kapartner mo na ganon? Diba? Kung kayo yung bakit kayo na-attract dun sa mga taong confident, sa mga taong very attractive, diba? They have something. So, kung palagi ka na lang umiiyak, guys, kung palagi ka na lang nagmumukmok, pwedeng isa din yung sa mga reason kung bakit hindi nag-i-stay sa inyo yung person nyo. Ayaw nila ng drama, in short, mga kapiksi. Okay? So, medyo tanungin nyo rin yung sarili nyo, Sagittarius. Focus on yourself, guys. At least dun sa mga nakaka-resonate. Kung hindi naman kayo apektado, edi hindi para sa inyo tong reading. Okay? Tingnan natin, guys, yung gustong sabihin sa inyo ng inyong person. I want to tell you how I feel, pero hindi niya nasasabi kasi baka magdrama na naman kayo, guys. So, parang pinipigilan talaga din ng person mo, no? I feel you even though we are apart, no? So, kahit na, kasi nga yung iba sa inyo, guys, parang maghihiwalay na or malamig na, inaano ka na niya, binablock ka na niya, or naglalagay na siya ng wall, ng limitasyon, nararamdaman niya yung energy niyo, mga kapiksi, okay? Kaya, you have to feel good about yourself, guys. Mag-focus muna kayo sa sarili niyo, huwag kayong habol ng habol. Kapag hinabol niyo sila, guys, lalong lilipad yan, diba? Lalong tatakbo pa palayo. Diba? So, focus on yourself, mga kapiksi. Ask yourself what's wrong. Saan ba nanggagaling? Bakit ganun yung pinanggagalingan nyo? Especially kung insecure talaga kayo, mga kapiksi. Ask yourself saan nanggagaling yun, diba? Alright? So, comment down below, Sagittarius, if feeling nyo naka-resonate kayo. Ito yung ating mga relationship subliminal. Pakinggan nyo, mga kapiksi, para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.